Hi guys, I'm Joey, kabinista sa barko at ngayong araw ipapakita ko sa inyo ang mga tip na iniwan sa atin at ano ba ang nangyayari pag nag-uwian na at dumating na ang ating mga bagong pasahero. Nandito na pala tayo sa Miami kung saan nangyayari ang disembarkation at embarking ng mga pasahero. Shoutout pala sa lahat ng cruise ship na nakasabayan namin sa Miami Port. At habang pinapakita ko sa inyo kung paano bark ang sinasakyan naming barko, lahat ng mga crew ay nagre-ready na para sa paglabas ng aming pasahero at pagdating ng panibago nito. Marami tayong mga bagong pasahero na parating, kaya 6:45 pa lang ng umaga, nagtatakbuhan na ang mga kabinis para linisin isa-isa lahat ng mga kabina. At isa na rin ako doon syempre. Sa pagpasok natin sa unang kabina, nakakuha agad tayo ng $20 at kailangan natin tanggalin ng bedsheet, pillowcase at duvet cover. Lahat ng company ay may ibang standard at procedure. At dito sa company ko, kailangan muna namin lahat strip ang basura at mga bedsheet ng lahat ng kwarto. Kaya kailangan nating i-check one time na wala talagang may iwan na basura at syempre ang tip. Dahil sa totoo lang, pag may mga naiiwan na tip, nakaka-motivate maglinis ng kabina. At alam nyo ba, minsan hindi lang dollars ang nakukuha namin sa mga kabina. Tulad na lang to, nakatanggap tayo ng Colombian money. Pa-comment naman kung magkano to sa Philippine money. At after nating matanggal lahat ng mga basura at matanggal ng mga dirty linen, kailangan na nating i-beddings lahat ng kama. At i-make sure na walang mga stain nito. At meron din pala ditong bunk bed kung saan pag apat ang pasahero, meron silang mahihigaan. Pa-comment naman kung may alam sa inyo kung saan makakabili ng ganito sa Pinas. Napakaganda kasi supa na siya, tas pwede mo pa siyang gawing higaan. Kaya kailangan na nating ituloy ang paglilinis natin. Di ko na malaya ng oras, 11 na pala, kung saan dapat kumakain na ako. Pero dahil wala na tayong oras bumaba, dito na ako sa linilinisan kong kabina kumain. Isang mabilisan lang kasi nakikita nyo ba yan? Yan na yung mga bagong pasahero na sasakay. Kaya bilisan na natin kasi pagkatapos yan maglilinis pa tayo ng CR, magbabacuum pa tayo, magdadusting pa tayo at magsiset up pa tayo ng towel. Alam mo yun, tatakbuhin mo yun ng parang kabayo. Kaya pag natapos mo yun, magiging zombie ka talaga. Di ko na malayan, 2 PM na, parating na sila at kailangan na rin natin kumain para may lakas tayo para magbagahe. Kasi pag normal day sa amin, dapat break time na namin. Pero dahil parating na ang mga pasahero, parating na rin ng maraming bagahe. At yan ang ginagawa namin. Pero binabayaran naman kami ng overtime. Pero nakakapagod din syempre, diba? Pero bago ang lahat, kailangan safety first. Kailangan natin ng safety shoes at safety belt. Pero bago ako umakyat, bibilangin ko muna lahat ng tip na nakolekta ko. At dito halos nakakolekta tayo ng $150 at Colombian money. At habang nagbibilang tayo dyan, kasama na rin ang pahinga natin. Double check, baka may mga naiwan. At kailangan na natin mag-refresh. At umakyat ulit para sa susunod nating trabaho. Time check, 2:30 na po dyan. Mag-i-start na po kami mag-distribute ng mga bagahe deck by deck. Lahat po ng kabinista, wala po talagang pahinga dyan. Lahat po yan kailangan namin dalhin sa mga kwarto ng mga pasahero. Dahil tapos na ako mag-distribute ng mga bagahe, tinawagan ko na yung kapalitan kasi kailangan ko na rin ihatid yung mga bagahe ng pasahero ko. Kasi may mga ibang pasahero napaka-arte, gusto agad, nandun agad yung bagahe nila. Pero maganda rin to para ma-meet natin ang pasahero natin. Para na matanong natin sila kung meron ba silang mga complaint or mga kailangan. At dito may nagbigay na sa atin ng $4. At kung makikita nyo yung ibang kabinista, pagod na talaga. Iba nakahiga na. Dahil pagod na rin mga kasama ko, tumakas muna kami para kumain. Kung makikita nyo dito, hindi pa rin tapos ang bagahe. Marami pa rin yan para i-deliver sa mga kabina. Pero dahil 6 PM na, kailangan na natin magpalit ng uniform. Kailangan na nating suotin ang gala uniform. 12 hours na pong gising ang mga kabinista. Pero kailangan natin mag-touch up para presentable naman tayong harap sa ating pasahero. Kahit nakagala uniform na tayo, kailangan pa rin nating hihatid ng mga bagahe ng pasahero natin. Isa rin sa mga problema namin bilang kabinista, may mga pasahero tayong nagre-request na ipaseparate ang bed nila. Nakakakupal lang. Bilang ako ang nakakaranas yan, halos lahat ng kabinista. Siyempre, sayang naman yung effort namin ginawa nung umaga tapos magpapaseparate lang pero sila. Wala tayong magagawa, trabaho natin yan. Kaya sa gabing to, bali 4 ang nagpa-separate bed sa atin. Ubus na talaga yung lakas ko. Kaya kung umabot ka sa video na to, kaibigan, wag mo sana akong kalimutang i-follow. I-share na rin sa mga kaibigan mo na nagbabalak magbarko. Ikaw, kung gusto mong magbarko, anong gusto mong posisyon? Paki-comment naman dyan guys. Kaya kung gusto mong magkabinista at sa US canvas ka napunta, ganito mararanasan mo sa company namin pag nasa home port na kayo. Bali 16 hours na tayong gising dyan guys at patapos na rin tayo sa duty. Pero lumabas muna tayo para lumanghap ng sariwang hangin at pagmasdan ng magandang tanawin. At sa muli, ako nga pala si Joey, ang kabinista sa barko. At sa muli nating pagkikita, paalam, knockdown.